Maaga akong dumiretso ng palengke para makapamili ng laman loob ng baka. Bagong dating kaya mainit-init pa. Eto din kasi ang request ni Mrs. pagkahatid ko sa eskwela. Sa 2 kilo ayos na. Mainitin kasi ang ulo. Eto na yata ang bunga sa pagkahilig ko sa soup number 5 ng baka. Pagdating ko sa bahay, agad ko lang itong hinugasan. Isasalang ko muna para mahalbusan kasama ng sibuyas, bawang, luya, paminta at chicken cubes na pampalasa. Nagdagdag na din ako ng tubig dahil gagamitin ko din ang sabaw mamaya sa pagpapalambot ng laman. Isang mabilisang kulo lang yan, saka ko agad na hinango at pinalamigan upang madaling gayatin at makadampot na din ng mga ilang piraso na pangkilawin. Saka ako naggisa ng sibuyas, bawang at luya para sa aroma. Yung laman loob nilagay ko na din kasama ng patis at paminta. Para mawala ang lansa, papuputukin ko hanggang sa matuyuan ng unang katas. Ito yung paraan ko ng pagsasangkot siya. Saka sunod ko na may sinama yung aking pinagpakuluan. Pero sinala ko lang para hindi na sumama yung dumi sa pagpapalambot ng laman. Saka ko lang nilagyan ng suka yung dugo na aking gagamitin. Mataas nga po pala ang respeto nila dito sa mga tao na hindi kumakain ng baboy at sa mga hindi naman kumakain ng baka. Kaya siguradong walang halo yung dugo na kanilang binebenta. Sunod ko lang itong nilagay sa karne pagkatapos ng mga lahati at sabaw. Kung maalala nyo, yung pinagpakuluan nilagyan ko na ng asin at beef cubes kaya sigurado na ako sa lasa. Papalaputin ko lang ng kaunti at naglagay na din ako ng siling haba. Ganito yung timpla na gusto ni Mrs. pangbahaw. Pero may version na din ako niyan na pinaputok naman na dinuguan. Kung hindi mo pa napanood, pa-scroll lang po andyan sa mga upload ko. Kung hanap mo naman ay sa pulutan. Thank you Lord sa biyayang nasa aming harapan. Lapit ko po ito na basbasan. Sa ganun magsilbis lakas sa aking pahatawan. In Jesus' name, Amen. Special dinuguan kasi nga po ganito yung texture na gusto ni Mrs. Saka request nga niya. Yung dry at saka nagmamantika. Ayan po. Ayos na naman ang pananghalian. At saka, mayroon din po kasi akong ubod po dito ng nyug. Kung gusto niyo ng gulay, pwede silang i-chop at saka ihalo na din po dito. Pag halimbawa madaming bisita, pamparami ho. Mas masarap pag meron na din konting gulay. Hindi ko siya sinama, nilaga ko na lang. Kasi madami po yung dinuguan. Baka hindi na maubos nila Mrs. Mamaya pag uwi nila. Itatabi ko naman para sa long term na preservation. Ay pag hinalo ko po yung ubod, baka hindi tumagal. Kaya naglabas na din ako ng pat at toyo sa usawan. Madaming sili. Maganda-ganda na naman ho ang ngiti mamaya ni Mrs. kapag natikman niya to.
Saka hindi ho ako masyadong naglabas ng kanin kasi nga babawiin ko naman ho dito sa ubod. Ano po? Yung mantika niya. Hindi gaano masabaw. May kaunting asim. Tsaka yung lasa ng baka na mayroon siyempre kaunting taba-taba. Hanggang naiwan. Ganito naman yung version na masarap pang ulam. Lalo na ho sa umaga, yung iinit-initin mo. Para sa bahaw, o kaya naman, pag medyo maya-maya, masosyal-sosyal ng kaunti, sa puto. Ang sarap po ng ubod. Ito yung pinakamasarap na klase ng ubod, yung galing po sa nyug. Kasi walang pait. Mas tamis-tamis. Pwedeng half cook. Kaya kahit kilawin lang. Diyan ko muna tatapusin ng video mga kanayon. Magpapakla ko ng ubod.